Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan o kahit Coach Oli na lang, pagpasok pa lang, i-like nyo po ang video. Napaka-importante po yan sa algorithm, sa pagpapakalat ni YouTube nitong ating vlog. And syempre, huwag pong kakalimutan, again, tayo ay hihingi ng konting lambing. Baka naman doon sa mga manonood natin, doon sa mga sumusubaybay dito at patuloy na tumatangkilik, maraming salamat po sa inyo. Pero sana po ay makahingi ng konti, subscribe lang po, yan lang po ang ating hinihinging lambing. Okay? Ito po ang ating magiging topic for today. Korte, sinabing may kasalanan si Torre sa kidnapping. Eto na naman po tayo sa kidnapping. Nako. Di umano, ha? Pangalawa, si Boy Sablay. Kilala niyo si Boy Sablay? Meron na naman siyang nagkalat na naman si Boy Sablay. O si Boying. Pangatlo, Gantihang Bongbong at Tamba. Full blast na. O, di ba? Matagal na natin sinasabi yan. Unti-unti nang dumarating. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito sa pagkakalat ni Torre. Nako, panibagong kaso. Patay kang bata ka, oh. Sa ibang balita, kinakitaan umano ng kapabayaan si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng aktivista sa Bicol. Nako, dawit. Pagkawala ng aktivista sa Bicol. Merong pagpapabaya. Negligence. Sabi ko sa inyo alam nyo, ang isang bagay, kahit itanggi, nasa dugo na po yan. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, hindi naman ako nagsusugal. Nanunood lang ako ng sabong. Malulusutan mo yan sa una, pangalawa. Pero habang tumatagal, dahil nakadikit na sa balat mo, mauuwi ka pa rin sa kasalanang yan. Yung nagsasabi, hindi naman ako adik, tumikim lang ako, hindi talaga ako adik. Hindi ako adik, dati na yun. Ngayon wala na talaga, promise, wala na yung mga nagsasabing ganyan. Hindi ko nilalahat, pero may mga ganyan. Sige nga pa, drug test ka. Why should I? May pa ganun. Why should I? Di ba? Gaganunin ka pa. Pero lalabas. Bakit? Hindi maitatago eh. Yung kasalanang nasa loob, pag hindi mo dinilyan, pag hindi mo inamin sa sarili mo na mayroon kang pagkakamali, uulit-ulitin mo at mahuhuli ka. Anong nangyari dito kay Torre? Mali talaga yung kanyang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ang dami niyang pinas-forward doon. Ang dami niyang nilabag doon. Ngayon, yung kidnapping, di umano kay PRRD, ang dami rin niyang nilabag doon. Kaya nga ito, yung nagdesisyon of ang Court of Appeals na merong pagpapabaya na naman, kidnapping, kidnapping ulit. Ito ba talaga ay pagpapabaya? Yan ang tanong dyan eh. Pagpapabaya o sinadyang pinabayaan. In any case, hindi ako magdidesisyon. Korte. Basta sabi ng korte, may negligence si Torre. So kahit ito'y talagang pabaya, for discussion purposes lang, talagang pabaya, pambihira. Gawain na ni Torre yan. Hindi siya talaga marunong mag-handle. Ano inaatupag? Boxing. Mga clowns talaga itong mga bata ni Bongbong Marcos. Yung isa, naghahanap ng singing contest, yung secretary, yung chief PNP, boxing naman ang inatupag na walang kalaban. Yung isa namang senador, na bata rin niya, na si Erwin Tulfo, dapat daw ituloy ang impeachment kasi
inaabangan na ng taong bayan. Ano ito? Palabas sa TV? Pambihira yung mga bata mo, Marcos. Nagkakalat talaga. Si Felix Salaverria Jr. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabi nito na may negligence sa bahagi ni General Torre na nooy hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng ibang opisyal ng PNP. Ang CIDG ang nag-imbestiga sa enforced disappearance o pagkawala ng biktima matapos dukutin noong August 2024. Ayon sa CA, delayed o naantala ang mga otoridad sa pag-request ng kopya ng kuha ng CCTV sa ruta kung saan dumaan ang sasakyan na ginamit sa pagdukot sa biktima. Dagdag pa ng korte, hindi naging maingat ang mga respondent sa paghawak ng investigasyon sa kaso. Wala pang reaksyon ng Chief PNP sa isyung ito. Ayun, nag-iisip pa. Alam nyo naman niya si Torre. Di ba hinamon siya? Hinamon siya ni Baste. Hindi siya sumagot. Hindi naman siya hinamon, parang naparinggan siya na ano. Hindi naman niya pinansin. After a few days, saka siya biglang may tanong sa media. Tinanong siya patungkol dun sa hamon kay Baste. Kunwari, sinagot lang niya pero tanim. Halatang halata yung tanong. Ha? Itong media rin talaga, ano? Talagang kakaiba. Oh. Nag-iisip pa ng sagot yan. Mahilig si Torres sa TV. Ngayon ka magpa-TV. Kailan lang nangyari? 2024. Diba? Ngayon, ito ba talaga ay negligence lang? Ulitin natin, nagtatanong lang tayo, Torre, ha? Hindi kita pinagbibintangan. Kaya lang, it's too much of a coincidence masyado. Too much na masyado pa. Ha? Hindi, masyado talaga. Too much of a coincidence. Lagi na lang ganun. Lagi ka na lang may pabaya. Katulad ng kay PRRD, may pabaya ka ron. Dapat dinaan mo sa korte. Yung kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung kingdom, hinahanap mo si Pastor Kibuloy. Wala naman si Pastor Kibuloy dun sa warrant of arrest. Pabaya ka. Ang tanong, pabaya ka ba o sadyang pinapabayaan ng mga bagay-bagay para may mangyari? Kasi ito, naantalang investigasyon. Bakit naantala? Pabaya siya. Tanong, pabaya nga ba talaga o pinabayaan? Hindi po ako korte. Huwag kang magagalit sa akin, Torte. Nag-i-explain lang po tayo kung anong sinabi ng balita. Hinimay lang natin na sa ganon na madaling maintindihan. Dinagdagan lang natin ng tanong. Pero para sa korte, pabaya ka. Di dapat ang pangalan mo, Pabayang Torre. Ay, may ganun ba? Ako lang, ang tanong doon, kayo na lang din tanungin ko. Pabaya nga ba? O pinabayaan? Para kasing madalas mangyari. Ano pa kaya? Pangalawang tanong, ano pa kaya ang susunod na merong mawawala o madadala kung saan o papasukin ni Torre na pabayaan na naman? Masyado naman na ata yun kung puro pabaya. Di ba? Well, abangan natin. But sabi nga, there will always be a time of reckoning. Hindi mo man makuha ang hustisya sa mundo, sa Diyos, hindi ka makakalusot. Next topic po tayo. Eto namang shota ni Torre. Ay, shota ni Torre. Yung parating nasa likod ni Torre, yung parang ring girl niya to eh. Di ba? Nakakita kayo ng nagbo-boxing? Di ba? Tapos meron sa likod. Parating nasa likod to ni Torre. Ito, ano sasabihin ng nasa likod ni Torre? Hoy, pahit pakinggan sige. Ano? Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo... Ano ba talaga? Medyo? Ulitin natin kasi ang gulo medyo. Ano sabi? Yung nakuha daw na buto sa Taal Lake, medyo... Ang
challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge. Ulit. Cover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake. Medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong Medyo challenge daw yon. Medyo lang, medyo. Hindi masyadong challenging. Medyo lang, medyo. Medyo lang. Yung nakuhang mga remains sa Taal Lake. Tapos, submerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA. So medyo wala silang na-extract na DNA. So may konti. Ibig sabihin, may konti kayong na-extract. Pwede mo sabihin, wala kaming na-extract na DNA. Hindi, sinabi niya, medyo wala kaming nakuhang na-extract na DNA. Tuloy. Profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Matagal na daw kasi nakasubmerge, kaya contaminated na. Ngayon nyo lang nalaman matagal na nakasubmerge. Kung sa tingin ninyo wala naman kayo makukuha na DNA, medyo lang, not enough, medyo. Sa tingin ninyo, medyo wala kayong makukuhang DNA. At ang palusot ninyo dahil matagal na nakasubmerge. Hindi nyo alam matagal na nakasubmerge. Kailan pa ba nawawala yung mga sabungerong yan? Hindi nyo alam kung kailang nawala. Bago kayo sumisid, hindi nyo rin alam. Bago nyo nilabas sa balita, hindi nyo rin alam. Tapos sumisid kayo doon, sinabi nyo, ay matagal na palang nakasubmerge, wala na tayong makukuha. Wow! Wow! Ang talino! Ang talino ng PNP natin. Hindi sa lahat, marami tayong kilala mga PNP magagaling. Pero ito si ata, parang mali ata yung, medyo mali ang pagkakaano dyan. Bakit? Sinira ninyo yung hanap buhay ng mga mangingisda dyan. Wala na nga daw gustong kumain ng tawilis. Maraming nangingisda dyan, tapos sasabihin nyo may remains. Tapos wala rin pala kayong nakuha dahil medyo. So, nasira, pero wala kayong napala. Nasira ang trabaho ng mga kababayan natin. Ang taong bayan, tapos wala kayong napala. Pambihirang buhay ito. Yung 3 cadaver po na na-recover po isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po. Doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. For those na members of the family na may mga nawalang kaanak po, they can coordinate doon po sa pakimilapit na stasyon po para makuhanan po sila ng DNA test para po baka sakali po may mag-match po dito sa mga nakuha po. Yan. So, naghukay sila, 2 lalaki, 1 babae ang nakuha ang DNA. So in short, medyo may nakuha silang DNA pero hindi nag-match dahil wala daw DNA. Ngayon, nagpapahanap kayo ng kaanak para baka sakaling may mag-match ng DNA. So ibig sabihin, ulitin ko na naman, nagkamali na naman kayo kasi sinisid nyo na naman, nilabas na naman nyo sa media, nilabas nyo sa TV. Wala pala kayong pagbabasihan na enough DNA. Basta lang kayo sumugod. Wala kayong intelligence. Wala kayong planning. Sige lang media, sige lang sugod, sige lang ngayon, palpa kayo. Pero eto yun. Merong DNA na nakuha. So, sinasabi nila, justify tao eh. So, ibig sabihin, may foul play. Dahil hindi mo itatapon ng tao doon whatsoever kung walang foul play. Eto yan. Baka mamaya, malihis ang istorya, mapunta na naman sa drug war. Kasi hindi nagmatch sa DNA nila, pero ginustify nila, tao. 2 lalaki, 1 babae. Baka sabihin nyo, tsamba na naman si Cotsoli. Nako. Pag natamaan ko na naman yan. So makawalawa. Konektado to sa Duterte. Itong lalaking to, hindi sa sabungero.
Sa drug war ni PRRD. Patay tayong bata tayo dyan. Ito lang. Sana kung meron kayong nakuhang DNA, dapat itinago ninyo. At kung merong kinakailangan na imbestigahan, kung yan nga ay lalaki at babae, o kung yan nga ay tao, may ipapakita kayong DNA result. Saan nyo pinaimbestigahan, paano nakuha yung forensic, paano nakuha yung DNA, anong prosesong ginawa, ano ang resulta, at ano yung DNA. Baka mamaya kasi, hindi naman lalaking tao yan. Baka dalawang baka na lalaki at saka isang babaeng baka. Hindi po natin iniinsulto yung nawawalang sabongero, but habang tumatagal tong istorya na ito, nagiging parang katawa-tawa. Parang nagiging kalokohan. Lalo na. Baka yung sinabi kong baka i-connecta pa ito ulit doon sa drug war. O, biktima na ng drug war, hindi na ng sabong. O. So, aabangan natin itong istorya na ito. Kasi kung talagang na-detect nyo na yaan ay lalaki at babae na tao, dapat meron kayong ebidensya na nakakakuha kayo ng DNA. Baka mamaya, hayop naman pala yan, pinagtatakpan nyo lang ng hindi kayo nakakahiya. Tago nyo ebidensya, ha? Sisilipin natin yan. Next stop. Eto. Laglagan na talaga. Ha? Anong sinabi ko sa inyo dati? Unang-una pa lang, 'di ba? Ulitin ko, diniscuss na po natin ito sa programa namin sa SMNI. Wala pang pangyayaring ganito. Sabi ko, abangan ninyo, magkakalaglagan. Pero hindi bibira si Bongbong mismo, diretso. Hindi rin bibira si Tamba, diretso. Ang bibira yung mga bata nila. Ito. Tingnan ninyo. Huli sa korupsyon si Tambaluslos. Sinong bumanat? Sinong naglaglag? Bata ni Bongbong Marcos. Mukhang hindi na rin nakapagpigil pala itong si Kong Toby Chanko at isiniwalat niya yung 777. Oo. Pito-pito. Ano yung 777? Pito-pito. Sabi po ni Kong Toby Chanko, tumanggap daw po na mahigit 20 milyong pisong halaga ng ayuda ang sumasama daw po kay Speaker Martin Romualdez sa pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noon po nakaraang taon, ang hamon niya sa mga miyembro ng mambabata sa 19th Congress, pabulaanan ng kanyang revelasyon sa pamamagitan daw po ng pagpapakita ng mensahe. Natanggap na mga ito ukol sa nasabing pondo. Meron daw mga text message. May boses ba yan? Pakinggan niya. Ayan, matindi. Okay. Alala niyo yung sinabi ni Mayor Magalong dati na 777. Meron natatanggap na 7, umattend ka lang, na umattend ka sa ganitong lugar, 7. Basta, in total niya, nasa 21 million. 777 nga eh. Meron pa siyang sinabing isa. So, hindi lang ito 77. Ngayon naman, sinasabi rin ni Chanko. In short, kino-confirm. Kampi nila yan, ha? Sila yan. Magkakasama yan. Campaign manager yan ng alyansa ni Bongbong Marcos. Ngayon, may hamon. Sabihin yung sinungaling ako. Ayan, nagkahamunan na. Diba? Pero dito, laglag si Tambaluslos. Pakinggan natin. Natin si Kong Toby. Sige. Kong Toby, ano masasabi mo? Di ba, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Ano nasabi? Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Naku, sarap naman. Balato naman dyan. Nabigyan siya. Hindi, totoo naman din yan eh. Ang dami nagsasabi niyan. Yes, 77 na yan. Pati siya mismo nakatanggap. Ano pa ebidensya? Ngayon, kung sinong congressman ang bagong pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Kong Joey dati hindi. Sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo
Ayun. Mhm. Oho. Nako. Mabigat itong hamon ni Kong Toby. Eto na, hamunan na po. Okay? Kasi, pansinin nyo, si Chanco rin ang nagsabi na yung fourth impeachment, yung fourth complaint laban kay BP Sara, bawat pirma may bayad. Or hindi naman diretsang bayad sa pangalang proyekto. Alam naman natin yan eh. Di ba? Oh. Sige, gusto mo na proyekto, magkano? Yan oh. Pero hindi bayad. So yan ang ibig sabihin ni Chanco. May question? Okay. Pansinin nyo, hindi siya kino-question ng congressman. Bakit? Subukan yung questionin to. Yung sinabi niyang kada pirma mayroon kayo, ilalabas niya, babaliktad. Isipin mo, ilan yung bumoto? Pumirma, nasa 200? Walang kumestyon ni isa doon sa 200 kay Chanco? Bakit? Delikado. Hawak na ito, ebidensya. Pag pumalag, eto, sabit ka ngayon, tahimik ka na lang. Di ba? Ngayon, magkahamunan. Sinasabi nyo na sinungaling ako, pakitaan tayo dito ng cellphone. Naku, delikado rin. Diba? Hindi niya pwede, pag nagpakitaan sila ng cellphone, hindi niya pwedeng sabihin na wiretapping yan. Bakit? Nagkahamunan sila eh. Kumbaga sa boxing, kung binugbog ni Baste si Torre, hindi niya masasabing ano yun. Nananakit siya dahil nagkahamunan sila. Hindi rin pwedeng sabihing wiretapping yan. Ang tanong, may lalaban kaya kay Chanco? Yun. Sinong lalaban kay Chanco na sabihing sinungaling siya, hindi totoo yung nagkabigayan? Kaya sabit talaga rito si Tambaluslos. Kaya totoo yung sinasabi ni BP Sara, si Tambaluslos ayaw niya ng kalaban. Bibilin niya. Kaya maraming nagsasabi, ito si Tambaluslos, kung wala tong pera, walang pagmamahal to. Kung wala tong pera, walang impluwensya to. Kung walang pera, walang power to. Tingnan mo. Bago mag 2028, iiwanan, pustahan tayo. Ayan na naman, magsasabihin na naman tayo ng prediction. Bago mag 2028, baka 2027, iwanan na siya ng mga dyan. Mga kaalyado niya. Bakit? Lipat na yung power. Pag lumipat na yung power, ala na. Awanti kwarta. Patay na. Yung sinasabi ngayon ni Chanco, kumo-connect din sa sinabi ni Magalong. Hindi naman magkaano yan. Hindi magkapartido yan. Hindi naman, kumbaga, wala naman silang personal na kampihan. Bakit kanyo? Totoo eh. Ako sa tingin ko talagang totoo, hindi maglalabas. Walang lumaban? Labanan nyo, sige. Ngayon kayo lumaban sa hamon na magkalaglagan. Pero eto yan. Isang anggulong tingnan natin. This is full blast. Naalala nyo si Bongbong Marcos? Nagparinig doon sa kanyang sona. Mahiya naman kayo. That is directed dyan sa mga congressman. Tingnan mo itong mga congressman. Pinipitik na, binibira na, nagsisipalakpakan pa. Galing sa kanila yun eh. Andun ang flood control project. Andun nagsimula ang problema. Palakpakan pa sila. Pumitik na si Bongbong Marcos. Eto si Chanco, pumipitik na rin. Yan ang sinasabi ko. Unti-unti na yan magbabanatan, pero talagang babanat dyan nasa ilalim. Hindi ako magugulat, ha? Baka hindi matapos. Another prediction. Baka hindi matapos. Ni Tambaluslos ang pagiging speaker. Matanggal siya dyan. Abang-abang lang tayo. Meron akong ibabalita sa next week. Dahil may nadidinig ako. I-confirm ko lang. May plano.
So para naman di sa tayo nagyayabang, tumatama naman. Oo, kasi meron tayong ano, matabang baboy. Merong nagli-leak sa atin. Abang-abang lang tayo. Iko-confirm ko lang, ito si babalita ko rito. Yan ay banat. Banat ng kampo ni Bongbong. Abangan naman, tingnan naman natin itong another side. Banat naman ng kampo ni Tamba papunta kila Bongbong. Pakinggan naman natin yung buwelta. yung yung ganti. Yung banat naman ng mga aso ni Tamba. Ito naman galing sa kampo ni Tambaluslos. Bumuelta si Tourism Chief Cristina Frasco sa ilang kongresistang pinupuntirya umano ang kanyang ahensya. Bagamat hindi anya pinepersonal, hindi raw malabong politika ang ugat ng pag-atake. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Sinagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga alegasyong underperforming daw ang kanyang ahensya. Aniya, umabot ng 3.86 trillion pesos ang ginastos ng international at domestic tourists sa bansa. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2023. Halos 7 milyon na rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo at unti-unti na raw nabuksan ang merkado sa ibang mga tourist market dahil inaasahang dadami ngayong taon ang mga bisita mula Australia, Canada, Japan, US, UK at France. Dagdag daw ito sa mga Chinese at South Korean na siyang top tourist markets ngayon ng bansa. Sa isang statement kamakailan, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi raw dapat maglagay pa ng excuses ang DOT dahil mas mababa raw sa target nitong 7.7 million tourists ang napapunta noong 2024. Diyan muna tayo, okay? Binabanata naman si Frasco. Ay, nako. Alam nyo po, ito lang sa akin dyan, ha? Hindi ko sinasabing hindi palpak si Frasco. Okay? Wala po tayong ganyan. At hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko siya. Pare-pareha silang palpak. Pero, ang tingnan po natin, itong anggulong ito. Sino bumabanat? Si Asidre. Tingog Party List. Sa tingin nyo ba, bobo to? Sa tingin nyo ba, makakagalaw to ng walang basbas or walang utos ni Tambaluslos? Huwag nga tayong maglokohan. Sino binabanatan? Di secretary. Under executive. Binanatan mo kami, ha? Mahiya naman, mahiya ka pa dyan, Bongbong Marcos, ha? Kayo naman ang sisilipin namin. Executive Department, yung bata mo si Frasco. Hindi naman ako, wala naman nasa matinong kaisipan ang maniniwala na ito ay hindi inutusan ni Tambaluslos. Siguro to the very least, kung hindi man inutusan, which I doubt, pero kung sakali mang hindi inutusan, imposibleng hindi binasbasan. Hindi pinayagan. Imposibleng hindi alam ni Tamba. Nako! Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman, sinabing kakarampot lang daw ang kinita ng bansa kontra sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Isa pa to. Karakas pa lang na ito, alam na natin. Ito yung tao na lahat about Duterte napuna. Basta babanatan si Tambaluslos, pupunahin na ito. Ngayon naman, ang pumuna kay Tambaluslos, kampo naman ni Bongbong. Siya na rin naman. Siya rin naman ang bumabakbak. Nagkataon lang ba? Pwe. Sino namang maniniwala doon? Sabihin nyo rin, hindi siya inutusan ni Tambaluslos? Hindi alam ni Tambaluslos? Kilalang-kilala natin kung sino na yung mga bata ni Tambaluslos eh.
Pag hindi mo kilala kung sino yung mga bata ni Tambaluslos, wala kang alam sa politika. Ito, sila yan eh. Kaya nga hindi ko titingnan to as face value na concern sila about sa tourism. Huwag na tayong maglokohan. Kaya sinabi ko nung kanina, hindi ibig sabihin walang kasalanan yung sekretaryong yon. Hindi po sa ganun. Pero duda ako sa galawang ganito. Pero masaya yan. Alam niyo kung bakit? Magagantihan yan. Hindi lang diretsa. Hindi papahalata. Oh. Pero yung kampo roon, babanata ng Congress. Ang Kamara. At yung Kamara, babanat yan. Sa Executive Department. Oh. Naniniwala kayo? Oh. Kung hindi kayo naniniwala, abangan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Depensa ni Frasco, mahiya naman daw dapat ang mga mambabatas na tumapya sa budget ng ahensya. Yan na naman tayo sa mahiya tayo. Kasi walang hiya itong pinarinigan na pumalakpak pa. Lalo't mula sa 1.2 billion pesos noong 2023, bumaba ito sa 200 million pesos noong 2024 at 100 million ngayong taon. First of all, I don't take these remarks personally. Because when you say that the sector is not delivering, you're talking about over 6 million Filipinos working in the tourism industry and nearly 10 million more stakeholders across the nation. Really, that statement is a judgment on the service and sacrifice of tourism workers all over the nation. Ayaw niyang ikabit ang politika sa posibleng dahilan ng pagtapyas ng Kamara sa budget ng DOT. Pero hindi isinasantabi ni Frasco ang anggulong ito. Lalo't ang asawa niyang si Cebu Representative Duke Frasco ay kumalas sa National Unity Party. Di ba? Kumalas. At hindi sinuportahan ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. I certainly hope not. But the timing of the remarks that were broadcasted by the good gentleman from the House of Representatives, Isidre and Ortega, is quite suspect, considering that my husband, Congressman Duke Frasco, declared his stance as an independent member of the House of Representatives only 2 days before, or rather only a day before their remarks. Sa huli, hiling ni Frasco sa mga mambabatas, examine the full plethora of facts sa kanilang hiling na 3.5 billion pesos na budget. Kabilang dyan ang 500 million pesos nilang request para sa tourism promotions. Para sa agenda. Pag titingnan po natin ito, gawain naman talaga nila yan eh. Na binabalikan nila pagka bumitaw ng hindi na sumuporta, no? Again, lagi nating titingnan yung timing. Isa yan sa kino-question. Yung bigla-bigla na lang, may ganyan. Pangalawa, yung pag may missing link, yung parang hindi kumukonek. Halimbawa, dating ginagawa ng isang tao, tapos bigla na lang bumabanat kay ganito. Merong hindi kumukonekta eh. Pagka merong mga missing link, kaduda-duda po yan. Usually yan, politika. Banatan. Kaya nga imiikot na yung banat eh. Andyan na yung galit sa Duterte, tapos sausaw ng sausaw ang Piklawan, tapos meron pang si Marcos at Tamba, kasi nga naman palpak ang nangyayari sa Pilipinas, so kailangan silang merong sisisihin. Diba? Meron silang exit plan. O, kanino natin? May bulilyaso tayo dito. O, kanino natin isisisi? Di sa kabila. Ganyan naman eh, nature ng tao yan, na yung sisihan. Lalong-lalo na pag swapang sa kapangyarihan. At higit sa lahat, swapang sa pera. Magtuturo yan, maglalaglagan yan. We've seen how traitors move.
Kahit yung ang laki na ng natulong ng pamilya, ang laki na ng natulong ng isang individual, pag ang traidor talaga yan. Hindi niyan hahayaang mapahamak yung sarili niya. Kung sino-sino ang ipapahamak niyan, magtuturo yan. Laglagan na. And sa mga DDS, kapit po tayo. You know why? Yung masayang part, nangyayari na. Kasi ang demonyo talaga. Ha? Hindi niyan kaya. Sila maglalaglagan dyan. Kaya antay-antay lang. And at the same time, as we get closer to 2028, unti-unti nang didisarmahan niyang mga yan. Kasi unti-unti nang lilipat yung mga political figures. Even mga vloggers, unti-unti na yan lilipat. Tagaan nyo sa bato. So habang dumidikit sa 2028, lalong hihina yung mga yan. Kaya nga yung impeachment, patuloy nilang pinaglalaban. Ayaw nila next year. Kasi baka wala na talagang suporta si Tambaluslos. Hindi na sila makapagpapirma ulit. Or baka wala ng budget. Gastusan na naman. Di ba? Bayad nga daw yung kada pirma according to Tiangco. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito and sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Coach Oli po.